Hallelujah. Hingin natin ang patnubay ng dakilang Diyos, mangin mahal sa kanyang banal na gawain, sa kanyang mga salita. Dakilat mapagpala namin Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Mahal na Panginoon, tunay po labis ang aming kagalakan sa araw na ito. Dakilang Diyos, sapagkat mahal na Panginoon, kasama ka namin ang mambanal. Narito ang iyong mga minamahal na mga anak ko, Diyos. Hallelujah. Kapiling namin. Salamat o Diyos, dinako mo silang lahat sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, sa mga kapatid namin sa dako ng Perth, Australia. O Diyos, pagpalain mo kami, mahal na Panginoon, sa iyong mga salita. Sa ganang akin, wala akong magagawa. Sa pangunat panalangin namin, beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Dakilang Diyos, sumaamin ka sa hapon ito, Diyos, Lord God. Minsan pa, langis na may salita, mahal na Panginoon, mo pag-alinlangan, hadlang o Diyos. In the name of Jesus, we pray. We bind the power of darkness right now. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord. God bless you po mga kapatid. Purihin ang mahal ng Panginoon. May mahal, makabalik tayo sa ating mga upuan. At may mahal ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba. Natatangi po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa hapong ito, may mahal. And I give double honor and respect po sa ating pong beloved parents in the Lord, may mahal, sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, at kanilang butihing mga anak, the whole Almeda family. Purihin ang dakilang Diyos. Tayo po'y pinagpalang lahat, may mahal, sa kanilang mga turo at aral. Amen? Praise the Lord. Purihin ang mga Panginoon, may mahal. At doon po sa ating mga bisita at mga baguhan ngayon, mga kapatid, ay binabati ko rin po sila, may mahal. Pinagpala kayo ng dakilang Diyos, sapagkat kayo po ay nasa totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. At banyabati ko rin ang lahat ng ating mga kapatiran sa dakong ito may mahal ng bataan, mga kapatid, maging sa mga elders natin, mga preachers, mga workers natin, at ganun din po sa ating mga kapatid sa Perth, Australia. Mga mahal ko. Buksan natin ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa Jeremiah chapter 18, verse 6, mga kapatid. Jeremiah chapter 18 verse 6, mga mahal, ito pong sinasabi. Ito po sa aklat ng Jeremias, kapitulo 18, versikulo 6. O sambahayanan ni Israel, hindi baga ako makagagawa sa inyo na gaya ng paggawa ng pagpapalayok na ito? Sabi ng Panginoon, narito kung paano ang putik sa kamay ng pagpapalayok, gayon din kayo sa kamay ko, o sambahayanan ni Israel. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. O house of Israel, cannot I do with you as this potter? Said the Lord, behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. May mahal, ang ating title ay Be Useful for God. Be useful for God. Maging kagamit-gamit tayo para sa Diyos. May mahal. Amen. Praise the Lord. Maging kapaki-pakinabang tayo para sa Diyos. Yan ang isang meaning niyan, mga kapatid ko. Hallelujah. May mahal, nung panahon po ng Old Testament, mga kapatid ko, ginagamit po ng mga tao nung panahon na iyon, ay yung mga lalagyan, mga mahal, ng tawag doon, vessel, mga kapatid. Jar or banga. May mahal. Ang vessel po ay napakahalaga sa kanila, mga kapatid ko. Sapagkat nung panahon na yon ay nag-iigib lamang sila sa mga balon, mga mahal, nung panahon po ng Old Testament, panahon po ni Abraham, Isaac, and Jacob, mga kapatid. Vessel po ay napakahalaga, mga mahal, sa kanila. Maging sa atin man, sa ating panahon, mga minamahal, mahalaga po yung vessel, yung lalagyan ng tubig. Kailangan natin, mga mahal, ang lalagyan ng tubig kahit saang lugar. Amen po ba? Hallelujah. Sapagkat napakahalaga po ng tubig, mga kapatid. So bago po mga mahal magamit yung isang vessel o yung isang lalagyan, mga mahal, dadaan muna yan sa potter's hand. Yan po ay putik muna, mga kapatid. At yan po'y huhubugin, o mahal, ng potter. Yung gumagawa ng palayok, mga kapatid ko. At habang hinuhubog yan ng magpapalayok, mga minamahal, putik pa lang yan, mga kapatid. Madalas lumilitaw po dyan, mga minamahal, yung mga depekto. Madalas sa kanilang paghubog, mga minamahal, sa putik na yan, madalas po nilang binabagong muli yung kanilang paggawa. Dahil may mga depekto, may mga mancha, mga minamahal. So ang gagawin po ng magpapalayok, mga kapatid ko, babaguhin niyang muli yan. Lahat magsabing, praise the Lord.
Huhubugin niyang muli yan, mga mahal, paulit-ulit. Hanggang sa ma-perfect po niya yan. Ganon din po ang dakilang Diyos sa atin. Amen. Itinutulad tayo ng dakilang Diyos sa clay, sa putik, na kung saan, mga mahal, yung makikita nating nasa pamilihan, mga kapatid, na naggagandahang mga banga, naggagandahang mga vessel, nanggaling pong lahat sila sa putik, mga kapatid ko. Amen po. Doon po sila galing lahat, mga mahal. At sinasabi ng ating napag-aralan dito, sabi ng ating nabasa rito, o sambahayan ni Israel, hindi baga ako makagagawa sa inyo na gaya ng paggawa ng magpapalayok na ito? Sabi ng Panginoon, narito kung paano ang putik sa kamay ng magpapalayok, gayon kayo sa kamay ko, o sambahayan ni Israel. Hallelujah. Kapag nababasa natin ito paulit-ulit, mga minamahal, yung mga pinili ng dakilang Diyos, nanliliit tayo, mga kapatid. Amen? Tayo po ay nanliliit sa mahal na Panginoon sapagkat tayo po pala ay galing lamang sa putik. Hinuhubog niya ang bawat anak ng Diyos, mga minamahal, hanggang sa umayon, mga minamahal, yung kanyang mga anak sa kanyang layunin. Amen? Sabi ng Bible, sabi ng dakilang Diyos, your thoughts are not my thoughts. Your ways are not my ways. Lahat magsabing, praise the Lord. Gusto ng dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po'y lumakad ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanyang kalooban, mga minamahal, hanggang sa tayo po'y maging karapat-dapat gamitin ng ating dakilang Diyos na buhay. Hinuhubog niya tayo unti-unti, little by little, from glory to glory, mga minamahal. Amen? Ganun magbago ang Diyos ng tao, mga minamahal ko. Mula sa lusak ng kasalanan, tayo po'y bago dalhin sa kaharian ng dakilang Diyos, mga minamahal, huhubugin tayo. Amen? Hinuhubog tayo, inaalis niya yung mga basura sa ating mga buhay. Lahat magsabing amen. Hanggang sa lubos po tayong luminis sa kanyang harapan at maging karapat-dapat magmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Sabi ng John chapter 15 verse 5, for without me, you can do nothing. Amen. Kung wala kayo sa akin, mga anak, wala kayong magagawa. Pwede man nating palakpakan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam nyo, itinulad tayo ng dakilang Diyos natin, mga minamahal, sa basahang damit. Sa lumang damit na basahang marumi. Tingnan nyo, basahin natin ang Mark chapter 2. Verse 21 and 22. Ito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 2, versikulo 21 hanggang 22. Walang taong nagtatagpi ng matibay na kayo sa damit na luma. Sa ibang paraan, ang itinagpi ay binabatak ang tinagpian. Sa makatuwid bagay ang bago sa luma at lalong lumalala ang punit. At walang taong nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan ay pinupunit ng alak ang mga balat at nabububo ang alak at nasisira ang mga balat. Kundi ang alak na bago ay sinisilid sa mga bagong balat. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Itong talatang itong mga kapatid ko, ito po example ng ating dakilang Diyos. Parabola ng ating mahal na Panginoon. Walang taong nagtatagpi ng matibay na kayo sa damit na luma. Sa ibang paraan, ang tinagpi ay binabatak ang tinagpian, sa makatuwid bagay ang bago sa luma at lalong lumalala ang punit, mga minamahal. Hindi pwede, mga minamahal, na gamitin ng dakilang Diyos yung hindi niya binago at nilinis. Lahat magsabing amen. Hinuhubog ng dakilang Diyos, inaayos tayo ng mahal na Panginoon para magamit niya. Lahat po maaaring gamitin ng dakilang Diyos. Lahat po pwedeng gamiting vessel ng dakilang Diyos. Ang dakilang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Maging sa Old Testament, ang mga taong ginamit ng dakilang Diyos ay may maipipintas sa kanilang mga buhay. O meron silang kapintasan, mga minamahal, sa kanilang mga buhay. Mula pa po sa Old Testament. Si Moses, mga minamahal ko, pautal-utal kung magsalita siya, pero ginawang propeta ng Diyos. Amen. Si Timothy, mga minamahal, laging nananakit yung kanyang ulcer, mga kapatid. Si Gideon, si Tomas, may mahal, punong-puno ng pag-aalinlangan palagi.
Si Abraham, matanda na siya nang siya'y gamitin ng dakilang Diyos. Si David, mga mahal, sobrang bata nang gamitin siya ng dakilang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sobrang bata na nung kanyang ginapi si Goliath, mga minamahal ko, na higanting kaaway niya. Si Peter, takot siyang mamatay. Si John, mga minamahal, self-righteous. Si Noemi, byuda, mga minamahal, ginamit ng Diyos. Si Saint Paul, isa siyang murderer, isa siyang mamamatay tao, mga minamahal, ginamit ng Diyos. Si Jonah, mga kapatid ko, mahilig siyang tumakas sa tawag ng Diyos, mga kapatid ko. Napakarami nilang mga kakulangan, mga kapatid, sa kanilang pagkatao. Alam nyo, ang dakilang Diyos, hindi po siya katulad ng tao, mga minamahal, na i-hire ka ng tao sa kanyang kumpanya, tapos kung ayaw na sa'yo, tatanggalin ka na niya. Ang dakilang Diyos, hindi natin siya boss. Ang dakilang Diyos, mga mahal, siya yung ating amang nagmamahal sa langit. Amen? Praise the Lord. So God needs us to be vessel, mga kapatid. Naalala ko tuloy, mga mahal, sa Old Testament. Yung si Prophet Elisha at isa pong byuda, isang widow. Napakalaki po ng problema ng byuda, mga mahal, sa panahon ni Elisha. Namatay po yung kanyang husband. Naiwan po, mga minamahal, ng kanyang husband yung malaking pagkakautang. At gusto ng pinagkakautangan niya, mga minamahal, na kung wala siyang maibayad, ay yung dalawang anak niyang babae na lamang ang ipambayad para gawing alipin. Mga minamahal, 2 Kings chapter 4 po yan, verse 6, mga kapatid. Sabi ng Bible, nangyari nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak. Basahin po natin, beloved. 2 Kings chapter 4, verse 6. Manimahal, bago natin basahin ito, mga kapatid ko. Matindi po yung problema, manimahal, ng widow. Pakinggan niyo po. Manimahal, yung kanyang dalawang anak, nakasalalay po, mga kapatid, maging alipin. Ang ginawa po ng propeta ng Diyos, manimahal, kumuha ka ng maraming vessel. Humiram ka ng maraming vessel. Dali mo sa loob ng bahay mo. At mag-supply ang Diyos ng langis para sa iyo, para maibenta mo, at para makabayad ka. Ano nangyari? May mahal. Pakibasa po. Sa aklat ng Ikalawang Hari, Kapitulo 4, versikulo 6. At nangyari nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, wala pang sisidlan, at ang langis ay tumigil. Amen. Amen. Praise the Lord. And it came to pass, when the vessel were full, that she said unto her son, bring me yet a vessel. And he said unto her, there is not a vessel more. And the oil stayed. Wain mahal. Hallelujah. Ang langis ay tumigil, huminto. Habang sila po ay may vessel, mga minamahal, sa kanilang bahay, pinapatulo po, mga kapatid ko, yung langis, hindi tumitigil yung langis. Grabe, himala ng dakilang Diyos. Marami na mahal, vessel, sa isang vessel lang, mahal ng langis. Hindi tumitigil ang langis. Pero nung sabi ng anak niya, mahal, wala na po tayong vessel. Sabi ng Bible, saka tumigil ang langis. So pinakita ng propeta ng Diyos, mga mahal, yung milagro ng ating dakilang Diyos na buhay doon sa widow. Ng oil, sinasalin, mga minamahal ko, ng widow sa mga vessel, hindi humihinto, pero nang maabusan ng vessel, huminto. Anong ibig sabihin nun? The only thing that stopped the flow of oil was the lack of a vessel. The only thing that stops a move of God is the lack of a vessel. Ang tanging makapaghihinto sa pagkilos ng Diyos, mga mahal, sa kanyang gawain, ay ang kawalan na magamit na vessel. Tayo po ang vessel ng Diyos. Amen. Tayo po ang vessel ng Diyos. Ang tanging makapaghihinto sa pagkilos ng dakilang Diyos sa kanyang gawain ay yung kawalan ng maggamit na vessel ng Diyos. Kaya kung ang church ay titigil sa paghayo, titigil, mga minamahal,
sa pagpapatotoo sa ibang mga tao, mga kapatid, para magligtas ng tao. Titigil tayo sa pagbibigay. Titigil na rin ang ating tungkulin sa church, mga minamahal. Titigil na rin po ang biyaya ng dakilang Diyos sa atin. Mag-stop na rin po ang pagpapala ng Diyos sa atin. Lahat magsabing, praise the Lord. Kapag hindi tayo nagpagamit sa mahal na Panginoon, mga mahal, babalik yung dating espiritong masamang umalis sa atin na dating nagbibigay kasalanan. Babalik uli iyon, mga minamahal. Sabi ng Biblia, magsasama pa siya ng 7 evil spirit. So ang buhay natin magiging mas worse, magiging mas malala ang buhay natin kaysa dati. Kaya dapat yamang nandito na tayo, mga minamahal, sa buong katotohanan, sikapin na nating maging kagamit-gamit sa dakilang Diyos. Lahat magsabing amen. Sikapin na nating maggamit ng mahal na Panginoon, may mahal, sa anumang paraan, for His glory. Amen? Para sa kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Salamat sa dakilang Diyos sa araw na ito. Sapagkat napakaraming anak ng Diyos sa alas-asin bataan ng pinadalo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah. Nakikita ko po ang pagiging attentive niyo, mga mahal, sa pakikinig ng Word of God. Pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Maging sa mga kapatid natin sa dako ng Perth, Australia, mga minamahal ko. Nakikita ng dakilang Diyos yung ating pagkauhaw, mga mahal, sa Word of God. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Isaiah chapter 43 verse 13. Isaiah 43 verse 13. Dito po sa aklatang Isaiah, kapitulo 43, versikulo 13. Oo, mula nang magkaroon ng araw, ay ako nga. At walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong pipigil. Amen. Hallelujah. Indeed, before the day was, I am He. And there is no one who can deliver out of my hand. I work, and who will reverse it? Meaning, I will work, and who will let it? O mahal. Sino, mga minamahal, ang pipigil sa ating dakilang Diyos? Sabi ng Tagalog. Sabi ng mahal na Panginoon, walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay, ako'y gagawa, at sinong pipigil? Hallelujah. Naalala niyo ba ang ating dakilang Diyos nung siya po'y papasok, mga minamahal ko, sa Jerusalem? At siya po, mga minamahal, ay sinusundan na napakaraming mga tao at nagsisigawan ng kanyang mga alagad. At sabi ng mga leader ng relihiyon, mga minamahal, napakaiingay nila. Jesus, patigilin mo sila sa pagpupuri sa iyo. Ano sabi ng dakilang Diyos? Nakikinig po ba kayo? Sabi ng dakilang Diyos, kung hindi sila hihiyaw, kung hindi sila magpupuri sa akin, ang mga bato, bibigyan ko ng buhay para magpuri sila sa akin. Amen? Ako gagawa, sabi ng dakilang Diyos. Sinong pipigil? Hallelujah. Kung hindi tayo karapat-dapat, mahal, sa gawain ng dakilang Diyos, hindi tayo makiisa, mahal, sa gawain ng Diyos, aalisin ka niya. Papalitan ka niya ng masigit na karapat-dapat. Sapagkat ang Church of the Living God, sabi ng Bible, even the gates of hell shall not prevail against it. Walang makasira ng gawain ng Diyos. Walang makagiba ng gawain ng Diyos. Amen. Kung sisirain natin ang gawain ng Diyos, ikaw ang sisirain ng Diyos. Pero ang church, hindi natin masisira. Amen? Praise the Lord. Matatag ang Church of the Living God. Bakit? Sapagkat pinuno ng pundasyon ng sakripisyo ng propeta ng Diyos ang gawain ito. Amen? Nakita natin ang serbisyo, nakita natin ang sakripisyo ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida sa gawain ito, may mahal. Dati, mga kapatid, dalawa lang sila, may mahal, nangangaral ang ebanghelyo. Dati, mga mahal, dalawang pamilya, mga kapatid, ang makikita mo sa Urduha, mga kapatid ko. Pero ngayon, milyon ang ating gawain, mga mahal. Hallelujah. Napakarami nating gawain, mga kapatid. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. So, sino ang tatanggi? Sino pong tatanggi sa panawagan ng dakilang Diyos? Mga mahal. Sinong tatanggi sa gawain ng mahal na Panginoon? Samantalang sinasabi ng Biblia, putik lang tayo sa Diyos. Wala tayong halaga sa mahal na Panginoon. Amen. Mismo, bibig ng dakilang Diyos, mga mahal ang nagsabi, kung paano ang putik ay gayon kayo sa aking mga kamay o sambahayan ni Israel. Kaya pag tinawag ka ng dakilang Diyos, mga minamahal,
huwag ka nang tumanggi. 1 in a million, mga mahal. Pinagpala ka ng dakilang Diyos. Amen? Makita mo, mga kapatid ko, yung universe. Mga mahal. Tingnan mo yung malawak na langit, malawak na kalupaan, malawak na karagatan, mga kapatid. Kontrolado niya lahat yan. Sa kanyang salita lang. Pero ang dakilang Diyos, mga mahal, nagpakaliit-liit siya para manahan sa iyong puso. Amen? Para gawin kang overcomer, mga mahal. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Ang Diyos ang gumagawa dito sa lupa sa pamamagitan po ng kanyang mga anak, mga mahal. Tayo po na kanyang mga anak, yung kanyang mga vessel, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Paano tayo tinawag ng mahal na Panginoon? 1 Corinthians chapter 1, verse 26 and 27, mga kapatid. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 1, verse 26 and 27. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 27, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Yan ang pagkatawag ng dakilang Diyos sa atin, may mahal. Kung tumawag ang dakilang Diyos, mga kapatid, tinatawag niya yung mga taong wala namang halaga, mga mahal, sa lipunan. Hindi naman lahat ay walang halaga. Mga mahal, marami sa ating mga kapatiran, mga milyonaryo, nandito sila ngayon. Marami sa ating mga kapatiran, mga mahal, mga cum laude, mga top-notcher, mga mahal, nandito ngayon. Amen. Mga mahuhusay, mga mahal, sa mga negosyo, nandito ngayon. Mga mahihirap, mga mahal, nandito ngayon. Walang pinipili ang Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, masdan nyo, sabi ni Pablo, masdan nyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid. Hindi ang maraming marunong sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na taong tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya mga marurunong. Amen. Salamat sa mahal na Panginoon, pinili tayo ng dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. So malapit nang babalik ang dakilang Diyos, mga minamahal. Malapit nang magbabalik ang mahal na Panginoon. Kung mahirap ang buhay mo ngayon, maglingkod ka sa Diyos. Aasenso ka, pagpapalain ka. Ang sabi ng iba, mga minamahal, hindi raw totoo yung prosperity gospel. Hindi raw totoo, mga minamahal, yung mga nangangaral na ikayayaman. Sila ang mali. Mga minamahal, ang Bible ang tama. Kapag ang Bible nagsabi, mga minamahal, magtapat ka lang, sumunod ka lang, gagawin kang ulo sa pagpapala, hindi buntot. Amen. Praise the Lord. Magbigay kay bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig, umaapaw, ibibigay ng Diyos sa iyong kandungan. Amen. Subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, bubuksan ko doon sa langit, at ihulog ang pagpapala, isang pagpapala, singular, isang pagpapala, at walang sapat na silid na kalalagyan. Isang pagpapala pa lang, wala nang sapat na silid na kalalagyan. Ganyan magpala ang Diyos. Amen. Gusto kasi mahal ng iba, pag nangaral ka ng ebanghelyo, maghirap ka. Hindi po. Yayaman ka. Pagpapalain ka. Amen. Dami rito mahal mga bangkarota sa negosyo. Ngayon malalago ang kanilang negosyo. Dahil alam nilang sikreto. Amen. Amen. Sayang mga minamahal. No regret, mga kapatid. Kung ako po ay hindi tinawag ng dakilang Diyos, mangangaral, mahal sa prayer at pangangaral ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, alam kong sikreto paano umasenso. Amen? Pagbibigay. Praise the Lord! Pagbibigay. Mga minamahal. Kaya mga kapatid, hindi kalooban ng dakilang Diyos na wala siyang magamit na vessel sa kanyang gawain. Ang plano ng dakilang Diyos, lumaganap yung kanyang salita. Maligtas yung mga taong kanyang pinaghirapan sa krus ng Kalbaryo. Kahit siya po may kontrol ng lahat ng bagay, hinihintay pa rin niya mga mahal, kikilos tayo bilang mga vessel. Nakikinig po ba? Tayo po ang paa.
Tayo po ang kamay, mga minamahal. Tayo po, mga kapatid ko, ang bibig ng ating dakilang Diyos. Amen? Tayo ang katawan, siyang ulo, mga minamahal. So kung ano yung magandang iniisip ng ulo, mga kapatid ko, pinaplano ng ulo, hindi po matutupad kapag ang katawan ay ayaw kumilos. Bakit pinili tayo ng mahal na Panginoon? Mga minamahal, pinili tayo ng dakilang Diyos para gamitin niya bilang vessel niya para sa kanyang kaluwalhatian. Pinili tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal, para maging holy, peculiar, that ye should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Sabi ng Bible. Para ipahayag natin, mga mahal, yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kapurihan, mga mahal, sa mga tao. At ang totoong layunin po, kaya tayo tinawag at napabilang sa banal na gawaing ito, mga mahal, para hindi na tayo maitapon sa impyerno. Amen? Pagalingin sa karamdaman, baguhin ang buhay, mga minamahal, punuin ang kapayapaan sa isip at puso, mga mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat yan nakamtan po namin sa habag ng mahal na Panginoon. Kaya yung mga apostol, nung sila po'y tawagin ng dakilang Diyos, fishermen lang sila. Mangingisda lang sila. Mga hamak na mangingisda. Mga survival ang buhay ng mga apostoles. May mahal. Pero tinawag sila ng dakilang Diyos. Ginamit sila ng mahal na Panginoon mightily. Hindi nagtatangi ng tao ang Diyos. Tulad ni Saint Paul, murderer siya nang tawagin siya ng Diyos. Mamamatay tao siya nang tawagin siya ng mahal na Panginoon. Sabi ng dakilang Diyos, He is a chosen vessel unto me. Sabi ng mahal na Panginoon, siya'y sisidlang hirang para sa akin. Kaya kapag tinawag ka ng dakilang Diyos, i-empower ka niya ng kanyang kapangyarihan. Amen. Pag tinawag ka ng dakilang Diyos, hindi ka lalakad mag-isa. Hindi kanya iiwanan pagkatapos kanyang tawagin, mga minamahal. Hindi kanya iiwanan. Sasamahan kanya, mga kapatid, forever. Amen. Hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Hanggang sa huling hugot ng iyong hininga, hindi ka iiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pero kapag wala kang Kristo sa puso, wala kang paglilingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal, nakita nyo mga balita ngayon? Sunod-sunod, month of May, mga minamahal, sunod-sunod ang mga balita dito sa Pilipinas. Yung bus, mga mahal, na Solid North sa SCTEX, kumitil ng 12 buhay dahil lang sa isang driver. Amen? Mga mahal, ano pa? Yung mga road rage, mga kapatid, yung mga lindol, yung mga sakuna, mga mahal, yung gutom, yung uhaw, yung init ng ulo ng tao ngayon, mga mahal. Amen? Gusto lagi, mga mahal, gulo sa hirap ng buhay. Bakit nangyari? Walang Kristo sa puso. Wala silang Kristo sa puso, mga mahal. Ang mahal na Panginoon, He is the Prince of Peace. Siya ang ating kapayapaan. Siya ating kaligtasan. Siya ating kapayapaan, kagalakan, mga mahal. Amen! Mga mahal, mapalad ka kung tinatawag ka ng dakilang Diyos para maglingkod sa Kanya. Now is the day of salvation. Now is the accepted time, mga mahal. Mapalad ka kung kinakausap ka ng mahal na Panginoon, gamitin niya sa kanyang gawain, mga kapatid. Kapag hindi tayo tumalima, aalisin niya yung pagtawag sa iyo, ibibigay niya sa iba. Amen! So hindi lalaganap, mga mahal, hindi lalago ang gawain dito kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo magpapagamit sa gawain ng Diyos bilang mga vessel. Yung water supply, sa gripo, mga mahal, kahit napakalakas ng nawasa, kung hindi naman natin binubuksan yung gripo, walang tubig na lalabas. Amen? Walang gamit yung gripo. Ganon din tayo. Ganon din tayo, mga mahal. Kung hindi tayo magpapagamit sa dakilang Diyos, mga mahal, yung masaganang pagpapala ng ating mahal na Panginoon para sa atin, mga kapatid, hindi maibibigay ng Diyos yan. Hindi maibibigay ng Diyos yan, may mahal. Kaya pag tayo naman ay ginagamit ng mahal na Panginoon, may mahal, ito ang dapat nating isa puso. Ito ang dapat nating i-mindset. Luke chapter 17, verse 10. Basahin po natin. Luke chapter 17, verse 10.
Po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 17, versikulo 10. Gayon din naman kayo, pagka nangagagawa ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan, kami, ginawa namin ang tungkulin namin gawin. Amen. Praise the Lord! May mahal, ano sabi ng talatang ito mga kapatid ko sa Tagalog? Tingnan natin ulit. May mahal, Luke 17:10. Sabi ng Bible, we are unprofitable servant. We have done that which was our duty to do. Sabihin natin, may mahal lagi, kami mga walang kabuluhan. After natin daw gawin, mga mahal, yung kalooban ng dakilang Diyos, wala akong kabuluhan. Ginawa ko lang yung tungkulin ko para sa Diyos. Amen? Sabihin mo, ako'y sisidlan, walang kabuluhan. Sisidlan lamang ako, vessel lang ako ng Diyos. Vessel lang ako ng Diyos. Lahat magsabing amen. So hindi ko kayang mag-preach kung wala ang dakilang Diyos. Hindi ko kayang umawit bilang choir, may mahal, kung wala ang Diyos. Amen? Hindi ko kayang mag-song leader kung wala ang Diyos. Hindi ko kayang tumugtog, mga mahal, kung wala ang Diyos. Hindi ko kayang mag-technician kung wala ang Diyos. Hindi ko kayang mag-PowerPoint, mga mahal, sa IT kung wala ang Diyos. Lahat ay para sa Diyos. Amen? Sabi ng Bible, huwag kang mag-isip, mga mahal, sa iyong sarili na mas matayog kaysa iba, mga mahal. Kundi mag-isip ka ng kahinahunan, mag-isip tayo, mga mahal, sa sukat lamang ng ating pananampalataya. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! So, gaano man ang paggamit ng dakilang Diyos sa iyo? Gaano man, mga mahal, ang anointing na meron ka? Gaano man kaganda yung deliver mo ng Word of God? No matter how many good things happen through me, I am only the vessel of God. Amen! Hallelujah! Sisidlang lamang tayo ng mahal na Panginoon. Kahit anong tagumpayan, mga mahal, kahit anong mga minamahal ang paggamit sa iyo ng dakilang Diyos, mga kapatid, vessel lamang tayo, vessel lamang tayo. Kapag ang vessel ang lalagyan, mga mahal, ibinuhos mo yung laman, mga mahal, wala nang kwenta yan, lalagyan na lang. Kinakailangan punuin ng laman. Paano punuin? Itong ginagawa ng beloved honorable pastor. Bago siya magkrusada, mga mahal, nagpasting ng 40 days. After ng crusade, mga minamahal, puri ulit ng puri, mga kapatid ko. Anong paliwanag niyang minamahal? Pagkatapos ng gawain, kinakailangan magpuri ka ulit para mapuno ka ulit ng anointing. Amen! Mga minamahal. Pagkatapos, mga minamahal, mag-preach ng gospel, empty ka na naman, mga kapatid. Susunod na gawain, mga minamahal, ano na naman ang dala natin? Kinakailangan mag-ipon tayo ng anointing. Kinakailangan magpuri na naman. Magpuri na naman, mga mahal. Mag-ayuno na naman, mga mahal. Mag-ayuno, fasting ng fasting, mga mahal. Puri ng puri. Para ang Diyos ang maluwalhati, mga mahal, hindi ikaw. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. There is a power behind me. It is God, not me. Or not us. Amen? I'm still just a sinner saved by grace. Lahat tayo, mga mahal. Niligtas tayo ng dakilang Diyos by grace. Sabi ng Romans 11:32, sapagkat ang lahat ay kinulong ng Diyos sa kasuwayan upang siya'y mahabag sa lahat. Ang lahat, mga mahal, ay inilagay ng Diyos, mga mahal. Kinulong ng Diyos sa kasuwayan upang siya'y mahabag sa lahat. So, itinulad lang tayo. Tinulad tayo ng dakilang Diyos sa isang halaman. Mga mahal. Itinulad tayo, mga mahal, sa isang halaman. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. Dati tayong galing sa lusak ng kasalanan, marumi, mga minamahal, maputik, nasa burak ng kasalanan. Pero nung lumapit ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal, nilinis ka niya. Hinugasan ng kanyang banal na dugo, mga minamahal. Pinatawad sa kasalanan. At patuloy na pinapatawad sa kasalanan, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah.
Bakit? You're chosen by God. Hindi tao ang tumawag sa iyo. Amen? So bago tayo umawit mo, mahal, pinaganda ko ang ating mga awit instrumentalist. Ulitin ko mo, mahal, yung ating talata, mga kapatid ko, kanina. Sinabi ng banal na kasulatan ng ating key verse, mga minamahal, O house of Israel, cannot I do with you as this potter? Said the Lord, behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. Ginawang karapat-dapat, ginawang kagamit-gamit ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, itinitle natin, mga mahal, be useful for God. Amen? Amen? Maging kagamit-gamit ka sa Diyos. Mga mahal. Maging kapakipakinabang sa Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah. Alisin natin yung mga panghihina, panlulupaypay, mga gawa ng diablo, mga mahal, sa buhay natin, alisin natin, mga kapatid. Yung mga past na mga mali natin, mga mahal, kalimutan na natin yun, mga kapatid ko. Mga mahal, sulong tayo. Amen. Patuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Patuloy sa katapatan. Mga mahal, malapit nang babalik ang mahal na Panginoon. I-revive mo yung spiritual. Mga mahal, i-revive mo yung pananampalataya. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Awitin natin, mga mahal, ang potter's hand. Amen. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands and crafted into your perfect plan. You call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live my life through your eyes. I'm captured by your holy calling, set me apart. I know you draw me near to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me and mold me. Use me. Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are purihin natin held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart.
the Father's hand. He gently called me, Lord. Gently call me Into your presence. into your presence, Guide me. guiding me Teach me, Lord God. Holy Spirit. Teach me, oh Lord, to live my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you told me near to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me and mold me. Use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Take me, you guide me. Lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Take me and mold me. Yes, God. Use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Sa ating mga baguhan, nasa ating harapan ngayon, mga minamahal, hindi po tao ang nagdala sa inyo sa gawain ng Diyos, kundi ang mahal na Panginoon. Mahal. Tayo po ang humahakbang ng ating mga paa kung saan tayo gustong pumunta. Pero magtataka ka ngayon, mga mahal. Magtataka ka ngayon sapagkat bakit nandito ka sa gawain ng Diyos. Mga mahal, ang buhay natin siyang may-ari. Siya po ang nagbibigay sa atin, mga mahal, ng direksyon. Kung nandito ka ngayon, ikaw ang pinakamapalad na tao sa mundo. Sapagkat paglilingkuran mo ang may-ari ng buhay mo. Lahat po ng tao, mga mahal, nilikha ng Diyos. Yes. Pero hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12, datapot ang lahat ng sa kanya'y magsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Bago tayo maging anak ng Diyos, mga mahal, merong 4 na susi. Nasa Acts chapter 2 verse 38 po yan. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Nandyan sa talatang yan, may mahal yung 4. Una, pananampalataya. Manampalataya ka sa Word of God na yung napakinggan. Iniibig ka ng mahal na Panginoon. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo dahil sa iyo, sa akin. Pangalawa, pagsisisi. Godly repentance. Maka-Diyos na pagsisisi. Ano yun? Pag nagsisi ka ngayon, mamaya bukas, huwag mo nang balikan. Yung kasalanang napagsisihan. Yan ang godly repentance. Yung godly repentance, mahal, pinapahayag mo sa dakilang Diyos yung kasalanan mo. So, paano mapatawad? Paano malinis? Bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Para mapatawad ang ating kasalanan, sabi ng Acts 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan. Nasa bautismo pala yon. Pagkatapos nating magampanan yon, yung pang-4, gagawin ng dakilang Diyos. Bautismo sa Espiritu Santo yon, mga kapatid. Mga mahal, napakapalad, mga mahal ng bawat isa sa inyo. Mamaya, after ng ating gawain, meron tayong bautismo sa tubig. Libre yan, walang bayad.
Libre yan, mga mahal, walang bayad. Meron tayong robes. Meron tayong robes na susuot, mga mahal. Hindi mabasa ang iyong damit, mga mahal. Meron tayong susuot, mga kapatid. Nandyan sa gilid, mamaya. Importante yan, mga mahal. Importante yan. Pag nabautismo ka sa tubig, mga mahal, may protection ka ng Diyos. Mga mahal, may protection ka ng Diyos. Lumindol dyan, mga mahal. Hindi ka matakot. Mga mahal, napakainam na ikay nasa protection ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Tingnan niyo yung Solid North. Merong isang ban, mga minamahal, isang pamilya yata yon. Magbabakasyon lang o magmamasyal lang, mga mahal. Tuwan-tuwa sila, napakasaya nila. Pero hindi nila alam, tinuldukan na ng Diyos ang buhay nila. Hanggang doon na lang sa SCTEX ang buhay nila. Hindi nila napaghandaan, galing sa likod, mga mahal, ang Solid North. Binangga yung likuran nila, mga kapatid. Pinitpit yung kanilang, ay, grabe. Pinitpit yung kanilang ban, mga mahal. Patay lahat, mga kapatid. Mga mahal, pag wala kang proteksyon ng Diyos, may taning ang buhay mo. Pag wala kang Kristo sa puso, may taning ang buhay mo. Sabi ng Bible, nakatakda sa taong mamatay na minsan, pagkatapos paghuhukom. Hebrew 9:27. So mga mahal, huwag nating sayangin ang araw na ito. Mga mahal, tanggapin natin ang mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Itaas natin ang ating mga kamay. Mga mahal, sumunod lamang kayo sa aking sasabihin, sa aking panalangin. Buksan niyo ang inyong labi, mga mahal, mula sa puso, mga kapatid. Ang Diyos, Espiritu siya, hindi nakikita. Mga mahal. Pero mararamdaman mo siya, mga kapatid. Kapag tao sa puso, mga mahal, tinanggap mo siya. Sabihin mo po, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay nagpapasalamat sa Ebanghelyo na aking napakinggan. Salamat, mahal na Panginoon, sa kaligtasan na inaalok mo sa akin. Mahal na Panginoon, isa akong taong makasalanan. Narito sa iyong harapan, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo ko, mahal na Panginoon. Linisin mo ang aking puso. Patawarin mo ko, O Diyos. Hugasan mo ang aking puso ng banal mong dugo. Mahal na Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa iyong kaharian. Ganon din ang aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aking hinihingi. Amen. Kaming manalangin para sa inyo, mahal, dakilat mapagpala naming Ama sa langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Dakilang Diyos sa mga kapatiran namin, magiging kapatid namin si O Diyos sa araw na ito. Salamat O Diyos, mahal na Panginoon, gawin mo silang tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Ganon din ang kanilang mga loved ones, O God. In Jesus' name, Father, we pray. In Jesus' name. Lahat magsabing Amen. God bless you po, mga mahal. Maaari kayo makabalik sa inyong upuan, mga kapatid ko. Pagpalain kayo ng ating mahal ang Panginoong Sus, mga mahal. Yan ay pasimula pa lamang, mga kapatid, ng ating pagiging anak ng Diyos. At hindi magkakaroon, mga mahal, ng katuparan yung pagiging anak ng Diyos natin kapag hindi tayo tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya mga mahal, mamaya po, mga kapatid ko, meron tayong bautismo sa tubig. Mga mahal, libre, walang bayan. Kaya tayo dadako sa ating pong pananalangin, sa ating pangangailangan. Ating mga beloved ko, Preacher Brother Eddie Grafani. Mga mahal, binibigay ko po ang lahat ng pagkakataon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, Beloved Preacher Brother Neil D. Guzman. At sa ating mga pangailangan, tayo po sumampalataya sa ating pinamahal Hesus Kristo. Tulad nga po natin napakinggan. Hallelujah. Tayo po tinawag ng ating dakilang Diyos upang gamitin sa kanyang banal na gawain. Paano po tayo gagamitin kung mayroon tayong makinaan? Paano po tayo gamitin kung mayroon po mga problema? Ibig sabihin po niyan, nais lahat po yan ng mga hadlang ay alisin ng ating pinamahal Hesus Kristo. Tayo sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa mga naunang panalangin po nating Bermul Pastor Lisa Dalmida, tayo po kahabagan, dinggin ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos ay mahabagin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Upo dakil at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na totoong umiibig sa bawat isa amin, aming pinakamahal Hesus Kristo. Narito po kami dakilang Diyos sa inyong pangailangan sa iyo. Ang bawat isa amin, mahal Panginoon. Upo, mayroon po kami pangailangan sa iyo dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami maging karapat dapat magamit mo siya gawain. Alisin niyo mga pag-alinlangan, problema at kahirapan dakilang Diyos. At sa mga panalangin po, mga unang panalangin na Bermul Pastor Lisa Dalmida,
Sa mga parehang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaway. Di mo yung mga problema, kahirapan, karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, lahat ng karamdaman, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Demons of carnality, pride of life, vain glory, problema at kahirapan, panglupay-pay, cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri na gawa ng kaway, cast out in the mighty name of Jesus. Be blessed and be healed, hallelujah, sa mga parang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinamahal sa Kristo. Ating palapakan po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. At patuloy po tayong magbunyi, magbigaluhati pa po rin pasalamat sa ating pinakamahal Panginoon. Tayo po sisigaw ng 3 beses. Sabay lukso ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord, praise the Lord. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Thank you so much, Sir Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Sa ating mahal mga baguhan, pagkatapos po natin banal gawain, mayroon po tayong bautismo sa tubig. Tulad na po natin pakinggan para lubos na tayo po'y maging totoong anak ng ating dakilang Diyos. Tanggapin ang bautismo sa tubig sa mga parampala ng ating pinamahal pa Yesu Kristo. Kami lahat ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa mga parang pala ng ating pinakamahal pa dahil ito po ay requirements ng kaligtasan. Amen. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos. At sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon sa ating mga announcement at ganoon po sa ating special love offering. At narito po ang ating private elder, Brother Tani, through you. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother E.D. Grafani. At ang minimal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo muna kukuha minimal ang special offering. Ito po minimal ay upang matuloy natin ang mga proyekto na dapat tapusin minimal dito sa bahay-sambahan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya po minimal sa inyo ibigay, itaas po ninyo minimal. At ito po ipanalangin ating beloved Brother Jubin Paraiso. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. God bless you po, beloved elder. Manalangin tayo minamahal. Hallelujah. Upo na kilala ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na susunod na langin, ang ginagalang malapastor, Estrada Almeida, dakilang Diyos. Minsan lang pa, bagong lahat, malapakan kami nagpupuri, nagpapasalamat, dakilang Diyos, sa iyong kabutihan, kadakilaan sa aming buhay, dakilang Diyos. Totoo kang buhay na Diyos, mahal po namin pinaglilingkuran, mahal po nun, hallelujah. Amin dalangin, dakilang Diyos. Ito kami sa bahagi ng aming pagbibigay, dakilang Diyos. Ang po nga special love offering, dakilang Diyos, para sa pangangailangan, mahal po nun, na yung banal gawain, dakilang Diyos, hallelujah. Sama-samang nakataas ang aming mga kamay, dakilang Diyos, hallelujah. Pagpalain mo, lubos, dakilang Diyos, ibalik mo na makalibong beses, mahal po na, buksan mo durong awan sa langit, dakilang Diyos, ibuhos sa pagpapala, walang sipi, walang sapat na kalalagyan, dakilang Diyos, hallelujah. Mahal po na maging sa mga kapatid na dyan gustong magbigay, ngunit sa kawalan, mahal po na pagpalain mo rin po, dakilang Diyos, hanap buhay, pagkakitaan na nagmumula sa iyo, mahal po na sa mga pag-aalangan, sa bagay nito, mahal po na, hallelujah, lubos mong ipaunawa, mahal po na pagbibigay siyang susi ng pagpapala, dakilang Diyos, minsan ang Ama, pagpalain mo kami, pagpapalang physical, material, lalo at higit, pagpapalang spiritual, itong aming samot na langin, sa pangalan ni Jesus, amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of speeding right around? Grab up all the shattered dreams of your life. On the feet of Jesus, let them fly. Give it all to Jesus. Just dreams
Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. At minmahal, tayo pinadako na sa ating mga announcement. Sa mga gawain po minmahal dito sa Pastoral House ng Alas Asin, Maribeles Bataan Outreach, 3 bisis po minmahal ang mga gawain dito sa loob ng isang linggo, araw ng Miyerkules. Ito pong ating midweek service, nagsimula po ng 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, itong ating overnight prayer, nagsimula po minmahal ng 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng linggo, katulad ngayon, ito pong ating general service, nagsimula po minmahal ng 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. At sa ating pong radio program, minmahal na mapapakinggan, ito po sa Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz sa inyong mga radio. Araw-araw din ito minmahal na mapakinggan, Lunes ito hanggang Sabado, 11:00 ng gabi hanggang 12:00 ng ating gabi. At sa ating pong television program na mapapanood, ito po sa PTV4 or Channel 4. Araw lamang ito minmahal ng Sabado, 10:30 ng gabi, magsimula hanggang 12:00 ng ating gabi. At sa atin pong Jesus Miracle Hour, GMCIM Alas Asin Bataan, araw-araw din ito minmahal na mapapanood. Lunes ito hanggang Sabado, 7:00 ng gabi hanggang 8:00 ng gabi. At sa atin pong prayer and counseling, ang magnais minmahal na makipag-usap sa ating beloved ordained preacher, pwede rin sa personal na pagkipag-usap o sa pamagitan ng cellphone. Praise the Lord. At mayroon din po tayong bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon. Sino man sa inyo magnais na magpabautismo sa araw nito, minmahal, kayo po yung magpaiwan pagkatapos po ng gawain at kayo po yung paliwanagan, minmahal, tungkol po sa pagbautismo. Kaya po, minmahal, pagkatapos po ng gawain, magpaiwan kayo, minmahal, dyan at kayo po yung paliwanagan. Praise the Lord. At hindi po mababasa, minmahal, ang inyong mga damit sapagkat mayroon pong ipapagamit dyan na robe. Minmahal, pag-uwi nyo, ganun din ang inyong damit, tuyo rin. Praise the Lord. At mayroon din po tayong lihans pagkatapos nating gawain. Praise the Lord. At minmahal, hanggang dito lamang po ang gawain sa araw nito. Tayo po tumayo lahat para sa ating pagtatapos. Ito po ipanalangin ng beloved Brother Julian de la Cruz. Praise the Lord. God bless po. Tayo may manalangin. Opo mo para naman sa langit sa Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Sa tapos sa mga gawain sa ano ito, sa paglangos sa mga malpanon, sa dakilang pagtatagumpay malpanon, sa pagkilos po sa aming kalagitnaan, sa tamis na presensya, manatili sa amin. Maraming salamat po malpanon sa lahat ng nagtapat at kaloob malpanon mga sagot bahay at handog. Maraming salamat po, Diyos, sa mapapuring awit makalangit. Hallelujah, sa mga pangitan ng Jefferson, Solonsong, at maging sa Banghelyo ng kaligtasan nila ay maraming salamat po malpanood. Hallelujah, sa bawat kaluluwa dinako mo sa daong ito nagsitanggap. Maraming salamat po malpanood. Hallelujah, at sa aming pagsamantalang paghiwalay. Hallelujah, baluto yung pag-ibig bawat sa amin parating malawalhati sa kanyang mga tahanan sa kabat pag-ingat. Hallelujah, sa ang dalangin ng namalpata sa dalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord.